Mayong piyesta na tong tanan. Palugog greet sa inyong tapad. Happy Fiesta. Ang atong patron si Saint Nicholas di Tolentino. Ang ako ding akong notes na diya sa usa ka diri sa usa na ko ka cellphone. Si Saint Nicholas di ay patron siya sa mga kalag sa purgatorio. O yun na iyang known siya na. Nya doon na po'y more than 100 ka mga nangamatay nga tungod sa iyang intercession na buhi pag-usab. Grabe na. Wala nga literal, iya diyong napuyan ang pagka sumusunod disipulo ni Kristo. Di ni basta-basta to patron. Doon ay more than 300 miracles niya account attributed to him. No. Unang Tolentino kay lugar man ang Tolentino di ay dili man na senador. No. Lugar din na. No. San Nicolas di Tolentino sa Italia. Unya namatay siya September 10. No. Unya kini siya usa ka mystic. Dili mistake. So meaning mistake, grabe ang iyang spiritual ecstasy. Kitawag na siya divine ecstasy. No. Nabitaw ang iyang pag-ampo, the same nila ni Saint John of the Cross, mga mystic mo na. Tungod silang kabalaan ba? Grabe na ang ilang maturity sa spirituality. Lahi po ng pseudo-ecstasy. No. Lahi divine ecstasy. Naiuban mo, Levitit gani. Sila si Saint Joseph Cupertino. Magkuhan sila divine ecstasy. Pero kining divine ecstasy, di mawa ilang huna-huna. Present gapon ilang sensible faculties. Masaning sensible faculties, ang atong mga senses grounded to his reason. Di mawa sa iyang intellectual sensitivity, sensible faculties. Ang sa demonyo nga ecstasy, doon na po ecstasy sa demonyo. Kita mo na mga grupo nga mawa silang kagalingon, mawad ay buot, mawadan ang ilang nawa, ang ilang reason. Ang ilang personality dili pa intact. Daghanag personality. Ako karon si San Miguel Arcangel. Sunod, pila na po kami minuto, ako na po si Mama Mary. Muna gitawag pseudo-ecstasy. Pero ang divine ecstasy ni Saint Nicholas Tolentino, ang iyang pagka-person intact gihapon. Dili mahimong multiple personalities. Uy, basta to? Ang pseudo-ecstasy, demonic na siya. Nisud ang kalag sa imong igsuon niya gipatay, girave. O pagsud sa kalag. Mana, multiple personalities na. Nawa ang imong pagka-persona, gisudlan kag laing persona. Kasi tawagan na, demonic ecstasy. Ang divine ecstasy, hinaan ni Saint Nicholas di Tolentino, intact ang reasoning, intact ang iyang sensible faculties. Wa mawa ba? Oh. Conscious siya. Nya katulo, ang iyang personality intact. Muna isahin ha. Dunay duha. Divine ecstasy, demonic ecstasy. Kining demonic ecstasy, multiple personalities. Ako karon si Angel Gabriel.
manambal ko karon. Harita kilid sa kumbento. Ikapon tamo. Yung makaayo ra ba po? Naunsaon na to pag-determine. Example na ng mga mistake. Kita mga mistake. Kaya mga visionary nga nasa itong palibot ron. Nakisulti ra ba na akong Ginoo, Father? Huwag, Father, paminaw sa sultis Ginoo, Father. Manisulti sa Ginoo. Father Mayong. Father Ricky. Ana. Bantay na nato, ha? Dili tanan nga apparition gikan sa kini lang akong i-share ninyo about angelology, specific lang kay ningon man San Pablo sa nang pagbasa mga atong Ginoo naghingilin pug mga yawa nakaron ningon San Pablo hukman nato ang mga anghel. Ang anghel ba superior pa nato unsa ang pagkaunsa nga ato manghukman ng mga anghel. He is referring not to the good angels. He is referring to evil spirits, the fallen angels. Sa Bisaya pa, mga anghel na tagakikan sa langit, hulog sa langit. Ayaw dyan mo kalipay. Kung doon ay mingon ninyo, sis, hulog ka sa langit. Kay way laing nahugikan sa langit. Ang yawara. Nakaron, wani akong i-share ninyo, anong mahukman man nato ang mga anghel? The evil spirits. Di ba sa gospel lang to karon? Ipapahawa ni Kristo ang evil spirits. Anghel man to. They're fallen angels. Nakaron, atong tunan kadali kanilang usa ka term, can angel can illuminate other angels or men. Makahatag bag illumination ang mga anghel. Sa may illumination, enlightenment. Ang tubag, yes. Ang mga demonyo, no. Ang mga good angels, they can illuminate other angels. But the demons, even though they are angels, they cannot illuminate other demons, nor men. Una ta sa good angels. Makahatag ba guidance sa mga anghel? Yes. The good angels? Yes. Makahatag ba sa enlightenment sa mga tao? Yes. No. Yung kay mga anghel kay doon na may hierarchy of angels. No. Doon ay mga hierarchy of angels. Alita sa mga anghel, makahatag bag enlightenment ang mga anghel. Munang kita, pwede ta mo sampit sa mga anghel. Matag-usa ninyo, do not tay guardian angel. Because of the communion, bisag na sila hierarchy, wa sila magkompetensya. Unsa to mga anghel nga mga mabutan, bisag hierarchy sila, dunay dominion, dunay cherubim, dunay power, dunay principalities. Wala siya hierarchy of angels. Ang kinaubsan is the guardian angel. Kibaw ba mo? Ang usa ka guardian angel, naman po'y hierarchy of demons. Enough na siya na makabuntog sa 1,000 of demons. Grabe, no? Ano man, because of the communion of the angels, na-strengthen ang mga inferior angels sa superior angels. Ano man, because of the illumination. Dili illuminati, ha? Because of the guidance and inspiration. Duha ay ka butang na antong i-consider sa angelic knowledge on illumination. Una, the higher angels can fortify the intellective power of the inferior angels. Ano to? Intellective power.
Kaya ang mga anghel day nag-operate sila sa ilang intellect o sa ilang will. Silang huna-huna o sa ilang kabubuton. Kita kay nag-operate man ta sa atong intellect, will o sa atong emotion. Sila nag-operate sa intellect, silang mind o sa emotion. So ang higher angel, sabi mo, okay ra mo diha. Sa mo gudang higher, lower. Ang higher angel, very theologically ako i-discussion ninyo. Ang higher angel, mag-enjoy ta ba? Kay may ilan na to atong spiritual guard. Okay? Nakaroon, unang tudluin ninyo yung mga anak to call their guardian angel every day. O angel of God, my guardian dear. Na, bisag mga nagko ang tataw ka inyong guardian angel. Amen? Nakaroon, by illumination, una, the higher angel can fortify the intellective power of the inferior angel. Sumuhatag siya kusog, additional power sa mga inferior angel. Not competition, but through elimination or inspiration. Ikaduha, the higher angel, doon na siya higher knowledge compare to the lower angels. Kung nandun na siya universal concept sa knowledge of truth. Ang iyang universal conception, wide. Aron ma-wide po ding mga inferior angels, ng lower angels, through sharing His higher knowledge. Muna mo elevate sa lower knowledge sa mga lower angels. No. Muna ang gitawag theory or knowledge of illumination of the hierarchy of angels. Ano ito sa mga demonyo? Muna gisabot ni San Pablo nga maghukom tas mga anghel. He is referring to the demons, the fallen angels. Ug mausa ni ang nasa ebanghelyo karon. Gipalayas ni Kristo ang mga yawa. Ano man kung kagyawa? Nga under man sila nato. Tanawa si Saint Michael, gitumban niya si Satanas. Tanawa si Mama Mary, gitumban. But pasabot, ibalik nako ang theological reality. Nga under na tong yawa. Hukma na tong yawa. Yung sa madlok naman tas mga yawa. Uy. Yan naman, wa na ta mag-review sa tong theology. Yung San Pablo, biblically speaking, hukman na to ang mga yawa. Nalipay mo wa. Nakaron. Maka-illuminate basad. Ang mga good angels maka-illuminate, di ba? Can give fortifying intellective power sa mga lower spirits, lower angels. And by sharing their universal knowledge of truth, the lower angels can understand the universal truth. So tungod sa pagpaambit sa mga higher angel sa ilang knowledge of truth, the level of the knowledge of truth, naman sila level. Ang mga anghel di ay nga nas ubos, they can understand now the universal conception of truth. Ila particular man. So ang higher angel, universal knowledge, wide. Nakarin ang sa demonyo. Ang higher demons, iwa man gikuha ang ilang infused knowledge. Kung saan knowledge sa mga anghel, infused knowledge. Di pareha sa to, di ba ni infused knowledge ato Ang atong knowledge nga makuha through senses. Sa atong makita, sa atong masimhot, sa atong matiliwan, sa atong mahikap, sa atong itong five senses, no? So ang atong knowledge through senses, sila wa nay senses, kaya wa man sila senses. Infused knowledge. Grabe kay ilang knowledge, perfect ilang knowledge. Example, makakita sila sa aning langgama. Makaibaw sila. All created things, infused na ang knowledge nila. Kung pasabot, di kinahanglan magtuon sila. Yung na naka-bright ang mga anghel. Pero it is under us, mga angels, yung mga fallen angels. Nakaroon, pangutan na, maka-illuminate ba ang mga anghel? Ang mga fallen angels? Dili. It is contrary to their nature.
Di ba? Light man ang illumination. They are promoting darkness. Oh. So opposite, they cannot enlighten us. They will lead us to darkness. No? Yan nung di sila mo illuminate, ni higher demons, lower demons. Yan nung di man sila ka-illuminate sa ilang lower demons because contrary sa ilang nature. Doon ay tulo ka reason. Yan nung di sila ka-illuminate. Ang ilang higher knowledge sa mga higher demons, di nila i-share sa lower demons. Yan naman, they want to remain, the lower demons, ignorant. Kung sa'y gusto sa mga higher demons, sa mga lower demons, mahimong ignorante. Kaya doon na may concept ni Francis Bacon. Sa may concept ni Francis Bacon, yung saying, knowledge is power. Unang di nila ipaambit ilang knowledge. Because knowledge is power. Basig mong sobraan eh. Nya share na to. Mulabaw na nun, daghan na nung Lucifer na to. Usalay Lucifer. Ganun na. Muna isultin lang St. Thomas. I'm quoting St. Thomas, reading St. Thomas, and then Father Chad referred to. Kadua, apit ang tamaman. Kadua, tungod kay, kung di nila ipaambit ang ilang knowledge, so greater ilang knowledge, greater ilang power. They will enjoy their influence, their position. Why makabangga nila? Greater man ilang knowledge, greater ilang confidence, greater ilang influence. Dami no? Kunya ikatulo, they want dominion. Sila'y maghari among the evil spirits, no? Itong higher demons. Ilang makontrol ang mga inferior demons. Muna itulo ka rason. Una, gusto ang mga yawa, i-relate din na to, pagpabilin mong ignorante sa pagtuo. Amen? Aron dili mo maka-appreciate sa absolute truth who is God. I-relate po din ninyo, manay, gusto, daghang katoliko in town, inosente kayo, o ignorante sa atong pagtuo. Tinuod dili. Sang yawag born again, ma-born again. Sang yawag iglesia, na iglesia. Sang yawag sa barista, sa barista. Tinuod dili. Inosente, ignorante po. Munang ako kanon nag-share, ako nakatunan din inyo, parang all together we embrace the absolute, the universal truth who is God alone. Ikatulo, great knowledge, great influence. Kunya dominion. Kung naagani ni nato, gusto natong inatutuluan mga tao, yung kaduha, great power, great influence kay no sentiman, nya mo control na nato, it is the footprints of Satan. It is a footprints of the evil spirit. Bumingon si San Pablo nanto karon, uban sa panabang ni Saint Nicholas ug sa mga santos, atong hukman ang mga anghel. Ug sa tuig ebanghelyo karon, gipalayas na ni Kristo ang mga demonyo. Amen? I hope ma-inspire ta sa pagsampit sa itong mga anghel. Doon yung mga yawa, doon na sa mga anghel nga atong kasampitan. Call your guardian angel. My guardian angel, angel of God, my guardian dear, commits itong i-pray ang angel of God, ha? Itong i-pray ang angel of God. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Kita ninyo?
to light, to illuminate us, and to guide us, to rule and guide. Ang grabe ang mga anghel, no? Unya, klaro kayo ni sa kinabuhi ni Saint Nicholas de Tolentino. Kanunay siya nagsampit sa mga anghel. Ang atong guardian angel, way nga na, kasi niyang nganlan, tuluray nga sa arkanghel, o nay lain, Raphael, Gabriel, and Michael. No? May piyesta natong tanan. Balik manindog ta, ato karong ipadayag ang atong pagtuo mga igsuon. Dungan kita sa pag-ingon, nagatuo